Brigada News FM, the music and news authority, is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1, Brigada News FM Cebu City 89.5, Brigada News FM General Santos City 93.1, Brigada News FM Zamboanga City 88.3, Brigada News FM Cotabato City 89.3, Brigada News FM Toledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 89.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and get the airwaves in other cities in the country. 102.9 Brigada News FM Daet Camarines Norte 93.5, Brigada News FM Olongapo City 97.5, Brigada News FM Kidapawan City 102.9, Brigada News FM Tacloban City 107.3, Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1, Brigada News FM Iligan City 92.9, Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5, Brigada News FM Tuguegarao City 90.9, Brigada News FM Bogo City, Brigada News FM Davao City, Brigada News FM Butuan City, Brigada News FM Surigao City, Brigada News FM Valencia City Bukidnon, Brigada News FM Dumaguete City, Brigada News FM Bacolod City, Brigada News FM Iloilo City, Brigada News FM Baguio City, Brigada News FM, the music and news authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, alas 12:02 ng tanghali, mga kabrigada. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada News Headlines. Sa ulo ng ating mga balita, Vice President Binay, pinaghahanda na ni Senator Trillanes sa posibleng pagkakakulong. Pattern na banobali sa Makati pinatunayan ng COA. Philippine Marines handang magpadala ng karagdagang puwersa sa West Philippine Sea. Noise barrage ikakasal ang mga guro para sa salary increase. At thunderstorm alert nakataas ngayon sa Metro Manila. Antabayanan din po ang report kaugnay sa pagbuo ng National Organizing Committee para sa PayPal visit na iniutos ni Pangulong Aquino. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM ang Brigada Balita Nationwide. Mula rito sa Brigada National Headquarters, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Brigada Sandy Matarcos at Brigada Luna Aguimata. Araw ngayon ng Biyernes, October 3, 2014. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Pinayuhan ngayon ni Senator Antonio Trillanes IV si Vice President Jejomar Binay na mas makabubuting wag na lamang nito pansinin ang pagbaba ng kanyang rating na una nang inilabas ng Pulse Asia Survey. Sa panayam ng Brigada News FM kay Senator Trillanes, sinabi nito mas makabubuting pagtuunan na lamang ng pansin ni Binay kung paano siya makukulong dahil sa kinakaharap nitong kontrobersyal na overpriced na Makati City Building 2 anomaly. Ayon sa Senador, sapat ang mga ebidensya, testigo at mga ebidensya na posibleng magdiin sa pangalawang Pangulo upang patunayan na nagnakaw umano ito sa pondo ng lungsod noong siya ay naninilbihan pa lamang bilang alkalde ng Makati.
Kasi sa akin palagay ko hindi na yung pagbaba ng rating ang kailangan niyang problemahin. Kasi sa akin, kulong ho. Kaya nga, sa akin dito, marami nagsasabing pang-umulitika ito. Sa akin, kung hindi totoong nagnakaw siya, babalandra din naman sa amin yun. Ang tinig po ni Senator Trillanes. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Iginit ngayon ni Senator Antonio Trillanes IV na malaki at mabibigat ang naging testimonya ni Commission on Audit Commissioner Heidi Mendoza para patunayan ang nangyaring katiwalian sa Makati City. Sa panayam ng Brigada News FM sa Senador, binigyan diin nito na napatunayan umano sa mga pahayag ni Mendoza sa isinagawang pagdinig kahapon sa Senado na noon pa man ay talamak na ang kalakaran ng overpricing sa mga government projects sa lungsod. Ginawa ni Trillanes ang pahayag bilang reaksyon sa pagmamaliit ng kampo ni Vice President Gigi Marbinay sa mga revelasyon ng COA officials. Una na ang inihayag ni United Nationalist Alliance o spokesman Toby Tiangco na may tuturing umanong irrelevant ang mga pahayag ni Mendoza dahil naman wala naman itong kaugnayan sa sentro ng investigasyon sa Makati City Hall Building 2. Ipinaliwanag pa ni Tiangco na testimonya ni Mendoza ay base sa preliminary findings ng COA at ito umano ay ibinasura na ng korte. Sa katunayan umano, taong 2011 nang mapawalang sala ng Office of the Ombudsman ang may bahay ni Binay sa kaso. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantala, tawagin natin ang ating kabrigada nga si Leo Malikdem na nakaantabay dyan sa Palasyo ng Malacanang. Pagbuo sa National Organizing Committee para sa PayPal visit, iniutos na ni Pangulong Aquino. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Ipinag-utos na ni Pangulong Noynoy Aquino ang mobilization ng mga government resources para masigurong maayos ang pagbisita ni Pope Francis sa bansa sa Enero 15 hanggang 19 ng susunod na taon. Sa bisa ng Memorandum Circular No. 72, pinabubuo ni Pinoy ang Papal Visit 2015 National Organizing Committee o PVNOC para magkaisa ang preparasyon para sa pagbisita ng isa na namang significant event sa mga Pilipino. Inihayag ni Executive Secretary Paquito Ochoa na base sa instruction ng Pangulo, hinihikayat niya ang mga government departments, local governments at maging ang private sector na makiisa sa lahat ng efforts para masigurong organisado ang pagbisita ng Santo Papa. Base sa MC No. 72, itinalaga ng Pangulo si Ochoa bilang PVNOC Chairman habang Vice Chairman naman si DFA Secretary Albert Del Rosario. Mga members nito ang kalihim ng Departments of National Defense, the Interior and Local Government, Public Works and Highways, Health, Transportation and Communications, Tourism, the Presidential Communications Operation Office, Armed Forces of the Philippines, National Police at Metropolitan Manila Development Authority or MMDA. Ang Central Committee naman ng CBCP ang may control sa managing at coordination sa lahat ng religious at civil plans at activities sa pagbisita ng Santo Papa. Pinabubuo din ng Local Executive Committee ng Manila at Execom naman ng Leyte o ang dalawang lugar na tiyak na pagdadausan ng mga aktibidad ni Pope Francis. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, nakahanda umano ang Philippine Marines na magpadala ng dagdag na puwersa sa West Philippine Sea kung kinakailangan. Ayon kay First Lieutenant Gerber Belonio, Public Information Office Chief ng Philippine Marine Corps, na anuman ang ipinag-utos ng Western Command ng AFP ay kanilang susundin. Napag-alaman na ang Western Command ay nakabase sa Puerto Princesa sa Palawan. Ayon kay Belonio, kahit anong oras ay handa ang kanilang panig na mag-deploy ng karagdagang tropa para mapaigting ang pagbibigay proteksyon sa teritoryo at soberenya ng bansa. Sa ngayon ay ilang miyembro ng tropa ang nakadeploy sa BRP Sierra Madre at nagbabantay sa Ayungin Rift na nasa bahagi ng West Philippine Sea na tinatangkang agawin ng China. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Nililinaw naman ngayon ng Department of Foreign Affairs na bahagi lamang ng freedom of expression ang pagpapahiwatig ng solidarity message ng ilang kababayan sa mga pro-democracy protesters sa Hong Kong. Sa isang pahayag, sinabi ni DFA spokesperson Charles Jose na hindi sanksyon ng pamahalang Pilipinas ang paglahok ng mga Pinoy sa mga kilos protesta sa Special Administrative Region, pero ginagalang umano ito ng gobyerno bilang kanilang karapatan na maghayag ng saloobin. Matatandaan na kahapon nagsagawa ng rally sa tapat ng Chinese Consulate sa Makati City ang ilang cause-oriented groups para ipakita ang suporta sa nagpapatuloy na pagkilos sa Hong Kong. Tumagi namang magkomento pa ang opisyal hinggil sa nangyari ngayon sa Hong Kong. Brigada Balita Nationwide sa tanghali.
Kunin naman natin ang report ng ating kabrigadang si Bong Kagape. BIR all set na sa lifestyle check laban sa mga PNP officials na may kinasasangkutang anomalya. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Niriripaso na lamang ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang Memorandum of Agreement at ang implementing rules and regulation para sa umano'y opisyal ng Philippine National Police na may kinasasangkutang anomalya. Sa panayam kay Henares, sinabi nito na pinakaunang busisiin ng ahensya ang pinakauna at unang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng opisyal, kasama na ang panghuling SALE nito sa ilalim na rin ng lifestyle check. Sa kopyaan niya ng SALN ay malalaman kung nagkaroon ng pagtaas sa net worth at kung magkatugma ito sa income tax return. Kailangan din anya na mailagay sa kopya ng SALN ang discount o donasyon na siyang natanggap na siyang mahigpit naman na nakasaad sa rules ng Anti-Graft and Corruption Code. Kaugnay nito, handa o mano ang ahensya kasama ng team mula sa DILG para sa nasabing hakbang. Sa ngayon ay wala pang ibinigay na petsa ang ahensya kung kailan siya magsisimula ng kanilang magiging hakbang. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Samantala sa dagdag na balita, nakatakdang pasimula ngayong araw ng mga guro sa buong bansa ang pagsasagawa ng noise barrage sa napangunahan ng 30,000 aktibong mga miyembro ng Teachers Dignity Coalition o TDC. Ito ay para ipanawagan ng mabilis na paggalaw sa Kongreso at Senado para sa panukalang 10,000 pisong dagdag na sweldo para mapataas ang antas ng kabuhayan ng mga ito tungo sa isang maayos at mahusay na serbisyo para sa edukasyon sa bansa. Ito nakalipas sa araw ng Miyerkules ay tinalakay sa Senado ang Senate Bills 94 ni Senator Alan Cayetano, 2365 ni Senator Bam Aquino at 2423 ni Senator Cynthia Villar sa isang layunin na may taas ang sahod ng mga guro sa bansa. Ayon kay TDC National Chairperson Benjo Basas, ang noise barrage ay kalinsabay ng pagdiriwang ng October 5 World Teachers Day at protesta na rin matapos na sabihin ng palasyo na walang magiging increase sa sahod sa 2015 national budget dahil sa umiiral na standardization law na naisabata sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Muling nagtaas ngayon ng thunderstorm alert ang Pag-asa para sa Metro Manila, kasabay ng paalala sa mga kinauukulan na paghandaan ang posibleng mga pagbaha dulot ng inaasahang pagulan. Ayon sa State Weather Bureau, inaasahan umano sa loob ng 12 oras ay muling makararanas ng mga pag-ulan ang mga apektadong lugar. Una nang ibinabala ng ahensya na asahan pa hanggang weekend ang mga biglaang pag-ulan. Una nang nilinaw ng Pag-asa na walang direktang epekto sa bansa ang papasok na bagyong may international name na Panphone. Sa panayam ng Brigada News FM kay State Weather Forecaster Alzar Aurelio, inihayag nito na sakaling papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, ito ay tatawagin sa local name na Neneng at inaasahang lalabas din agad ng teritoryo ng bansa. Samantala patuloy na nakakaapekto ngayon sa pangkalahatang lagay ng panahon sa Mindanao ang umiiral na Intertropical Convergence Zone. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. O ito mga kabrigada, Brigada Sandy, gusto mo ba na lalong mas mapalapit sa iyo ang partner mo? Siyempre naman. O maiparamdam sa kanya ang tunay mong pagmamahal. O ito, alam mo ba na ang madalas na pakikipagtalik o love making sa iyong partner ay makatutulong para makapag-release ng iyong katawan ng isang hormone na tinatawag na oxytocin. Naku, nagiging favorite word ko na tong oxytocin na to. O mas kilala bilang love hormone na siyang nagiging dahilan para mas lalong mapamahal sa iyo ang iyong partner. Pero paano mo naman mapapalabas ang oxytocin na yan kung hindi ka naman tumatagal? Kaya para sa pangmatagalang lakas at tigas na walang kupas, uminom ng isang DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule 30 minutes bago ang pinakakinasasabikang sandali. Gamit lamang ang mainit na kape, pwede ring gatas, tsaa o maligamgam na tubig. Aba, siguradong aapaw ang pag-ibig. 24 oras kang malakas dahil sa DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Tatagal ka ba? Ang DriveMax po mga kabrigada ay available na po yan sa lahat ng leading drugstores nationwide. At tayo po ay naririnig din sa Brigada News FM Cebu, General Santos City, Zamboanga City, Coronadal, Toledo City,
Cotabato City, Puerto Princesa, Palawan, San Carlos City, Negros Occidental, Cagayan de Oro City, Calibo, Aklan at Daet, Camarines Norte. At yan po mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita. Live na inihatid pa rin sa inyo ng Power Cells Herbal Supplement at Drive Max Adult Herbal Capsule. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat, manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time, the new Filipino time, alas 12:15 ng tanghali, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. First year anniversary. Darling, nagustuhan mo ba ang dinner natin sa labas? Ika-5 anniversary. Flowers and chocolates for you, darling. Ika-15 anniversary. Biscuit, darling. Gusto mo? Ika-25 anniversary. Ibalik muli ang labing-labing ninyo ni Darling sa tulong ng Tongkat Ali, Ginseng at Ginkgo biloba na nasa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, parang bagong kasal ulit kayo ni Darling. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Dietary Supplement Capsule ay mabibili na sa Southstar Drug nationwide, Carlos Drugstores nationwide, Daddy Jake's Pharmacy CM Recto, Mateos Pharmacy, Burgos Avenue, Cavite City, Farmacia Fatima sa Taft Avenue, Manila at City Drug sa Goodwill 2, Parañaque City. Kabrigada, sapat na ba ang iyong kaalaman tuwing tag-ulan? Orange Rainfall Advisory naman ang itinataas sa mga lugar na inaasahang makakaranas ng 15 mm hanggang 30 mm na buhos ng ulan sa susunod na 1 oras. Nagbabadya na ang baha sa mga lugar na ito. Mag-ingat kabrigada, sapat na kaalaman para sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule at Brigada News FM National, the Music and News Authority.